Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At ito nga po ngayon, no? Digo at Padilla nagharap muli. Natakot, inamin na hindi sila pro-China ni Senator Bato. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating pag-uusapan at mula po ito kay Always Walking PH. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Always Walking PH. Yan mga ka-review. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Napakahalaga po na maipaalam sa ating mga kakampi sa Sandatahang Lakas at sa Tanggulan, Kagawaran ng Tanggulan ng Republika, na kami po di Senator Bato, kami po ay kasama po siyempre si Brigadier General. Ang amin pong commitment sa inyo ay puso't kaluluwa. Yan po ay napatunayan na po namin sa maraming pagkakataon. At kung meron man po sa mga pagkakataon na parang ang dating ay kami sinasabi ay hindi po mapabor, ay hindi po, wala pong katotohanan yon. Maling akala. Napakamali po yun. Sapagkat malinaw naman po ang mandato ng bawat isa sa atin. Kayo po ay nasa Sandatahang Lakas, kayo po ay nasa Tanggulan ng Republika, kami po ay nasa Senado. Ang amin pong So yan mga ka-review natin na umamin na po itong si Senator Padilla na hindi nga daw po sila no, pro-China na mga ka-review natin. Pero bakit ganun mga ka-review Iba po yung sinasabi ni Senator Padilla, no? Dito sa hearing na ito mga ka-review. Doon sa ibang hearing naman mga ka-review. Diba? Well anyway, taong bayan pa rin naman po ang magdidesisyon at magbibigay ng kanilang opinion, diba? Kung ikaw ba talaga, o kung nakikita ba nilang ikaw ay pro-China or diba? Makabansa, diba? Taong bayan pa rin po ang magja-judge sa inyo. Kahit sabihin mo na hindi ako, di ba? Hindi ako pro-China pero ang nakikita naman ng taong bayan sa iyo mas mahal mo pa ang China kaysa sa sarili mong bansa wala tayong magagawa. tinitingnan ay yung national interest. At lahat po yan, natatapos po yan kapag tinawag nyo na po kami bilang isang reservist. Iiwan po namin lahat ng patungkol sa pagiging senador namin kapag tinawag nyo na po kami. Pero po hanggang kami po ay nakaupo pa rito, hayaan nyo po kaming balangkasin at tingnan ang lahat ng posibilidad na pangalagaan po ang ating bayan. Yun naman po ay hinihingi namin po sa inyo, at kung meron po kaming mga katanungan, hindi po yun ibig sabihin na kami kumukontra po sa inyo. Kami ay 100% na kasama po ninyo. Kailangan lamang po na panindigan namin ang aming mandato. Maraming salamat po. Ang una ko pong katanungan, Chairman. Yes, sir, go ahead. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Thank you po sa ating mahal na senador at kaibigan. At asahan niyo po, kami po ay naninindigan din sa ating demokrasya. Ginagalang po namin ang tayo po ninyo at sa panig po namin, akseptado po namin na trabaho po ng kagalang-galang na Senado. Nasiya sa atin talaga lahat ng posisyon. Meron lang po talagang mga ibang mga third party na
binabaliktad ang mga mensahe ho natin at pilit po tayong pinagsasabong kahit wala namang sabungan. Kaya ako po ay nagsasabi sa harapan ng madla na wala pong nanggagaling sa amin na pagsalungat sa kahit anumang senador dahil ginagalang po namin ang mandate. Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No? Ngunit, ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatilik na maayos ng mga tao dun sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang aming pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin, na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At nung nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. So tama po si Secretary Gibo, no, mga karbi natin. Nagre-react lang po ang Pilipinas sa kung anong ginagawa ng China, mga karbi natin. Alangan naman pabayaan lang natin na, di ba, harasin at bulihin lang tayo dyan sa West Philippine Sea ng China. So, kung ano man po ang kanilang ginagawa, di ba, mga karbi natin, dapat gumante rin tayo. Di ba? Kasi pag hindi mo yung ginawa, mga karbi natin, di ba? Parang sinabi mong, sige sa inyo na lang yan, di ba? Tsaka pag hindi ka gumante, uulit-ulit din yan ng China, mga karbi natin. Hanggang sa, di ba? Hanggang sa tuluyan na tayong umalis dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi po yan mangyayari, mga karbi natin, sapagkat naninindigan po ang ating gobyerno na atin talaga ang West Philippine Sea, mga karbi natin. Kaya medyo ano rin, no? Itong pagtatanong ni Senator Robin Padilla. Talaga bang nanonood si Senator Robin Padilla ng balita, mga karbi? Bakit ganun yung tanong niya? Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng kaisipan sa Armed Forces, huwag na po tayo magpaprovoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatangang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim,
Kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. No? Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin ano, na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin. Pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba ka-importante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po. Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future. No? Inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito at pag abutan na po tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment ho sa ang ating kasama na sana po mapalitan ang nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan. Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, ma-process ang mga sasailalim dito in the future. Salamat po. Kasi po, mahal na kalihim, ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan yung sa pension plan, lahat attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot nalulungkot po. So ayan mga karibin natin, sino-sino nga po ba itong mga against sa ROTC mga karibin natin, no? Talagang yan po, no? Yan po yung pinapanawagan ni BP Sara, no? Pinopropose ng mga karibyo, no? Sa Kongreso po talagang halatang halata, Makabayan Block, ayan ha. Against po yan sa ROTC. Dito naman po sa Senado, nandiyan po si Reza Ontiveros mga karibyo, no? Talagang may mga kampon talagang Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dito sa mga sinasabi ni Senator Padilla, no? Na hindi raw sila pro-China ni Senator Bato. Yan ha. Ano man po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman sa balitang ito, right? Alright mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Always Walking PH, yan mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at doon nyo na rin po panoorin ng buo ang balitang ito, alright? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. Maraming salamat po.